Repent ye therefore. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawahang mula sa harapan ng Panginoon. No? Yung kaginawahan. Hindi ko na po tututuyin yung context, hindi ko na tututuyin yung cross-reference. Direct na po tayo doon sa ating pag-uusapan. Spirit refreshes. Spirit refreshes. Ang banal na espiritu ang nagre-refresh. Nagbibigay ng ginhawa. Ibig sabihin, away from having the Holy Spirit, same with having Jesus Christ, refreshment is impossible. Alam niyo po, ang tunay na ginhawa ay hindi dami ng pera. Maraming ang tao hindi makatulog lalo pag dami ng pera. Ano, yung iba, nangangarap pa lang, hindi na makatulog. Pero pag preaching, tulog. Ano? Sa totoo na pa. Kala nyo ba yung mapepera ay totoong ginhawa? Magandang may Kristo na may pera. Ano? Hindi naman tayo against sa pera. Di bigay nyo sa akin kung ayaw nyo. Pero hindi natin ginagarantiya na nyapat mapera ka, masaya ka. Hindi nga masiyahan sa 1 bilyong nakaw, dadagdagan pa. Hindi nagpapasaya yan. Yung mga walang boyfriend, magka-boyfriend lang ako, sasaya na ako. Hindi mo alam, yung ibang may asawa na, kung kami maghihiwalay lang, sasaya ako. Hindi tao. Yung iba, magka-girlfriend lang ako. Yung iba naman, may asawa na nga, naghihiwalay pa. Hindi sa tao. Masama ba ang opposite sex? Hindi. Nilikha ng Diyos lalaki at babae, hindi masama yan. Ang masama lang, kapag wala ang Diyos sa sentro. Tama? Huwag natin alisin ang Panginoon sa ating buhay dahil ang Holy Spirit yan ang nagre-refresh. Galing po salitang Grego yung refresh, hindi po ako magaling sa Grego. Ginagalang ko lang po yung pinanggalingan. Ang ibig sabihin po nila, anapsoses. Anapsoses. Ano ho? Ang ibig sabihin po niyan ay a cooling or refreshing. Di ba nakakapanood tayo yung patalastas ng Nesty? Yung uminom? Parang humiga sa dagat. Guminhawa. Gumaan ang loob. Na naginawahan na lumuag ang kalooban. Ang ibig sabihin, ang nagpapaluag ng kalooban. Ang nagpapagaan ng kalooban. Ang nagpapaginhawa ng kalooban. Ang nagpapasaya ng buhay. Kaya si Kristo ang ligaya. Amen? Kaya wag mong imbentuhin ang ligaya ng buhay. Kahit anong pilit mo, kung wala kang Kristo, hindi ka talaga sasaya. In the presence is the fullness of joy. Nasa Diyos ang kakumpletuhan ng kasayahan. Bonus na lang na may pera. Pero hindi ang pera ang kadluan ng saya. Bonus na lang na may asawa, may anak pa, may magandang bahay. Pero time will come, haharap tayo sa Diyos. Ang sabi, tumakbo ang langit, tumakbo ang dagat, tumakbo ang lahat. Ikaw at ang Diyos din lang ang magpapangharap. Tama ba? Alam nyo, ayaw ng Diyos na may iba kang kinakapitan. Aalisin talaga ng Diyos yan. At mahapdi yan pag ya'y inalis. Bakit? Hindi yan ang nagpapasagana ng buhay o hindi yan ang nagpapaginhawa ng buhay. Ang ibig sabihin pa ng yung kay Thayer na nag-aaral ng Greek, ang ibig sabihin yung refreshing ay a recovery of breath. Recovery of breath, parang revival. Mananatili tayong mahina, mananatili tayong walang buhay, mananatili tayong naghihingalo, mananatili tayong dying, mananatili tayong lupaypay, apart from the refreshing work
of the Holy Spirit. So, come to know that you have the Holy Spirit first. Amen? Dapat alaman mo may Holy Spirit ka. Dahil kung wala kang Espiritu ni Kristo, hindi ka kay Kristo. Paano kang pasisiglahin? Patay ka naman. Buhayin ka muna bago ka pasiglahin. Tama? Mga kapatid, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. Maliwanag nga sa Romans chapter 8 verse 9. 9 ba yun o 19? 9. Ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi kay Kristo. So, ngayon, repressing work of the Spirit. The Spirit represses. Holy Spirit ba talaga ang pinanggagalingan ng repressment? Kung babasahin po natin yung Acts, yung prior, yung previous chapter, ang iglesia po ay nangapuspos ng Holy Spirit. Bumaba siya parang waring dila ng apoy at yung malakas na hagibis. At ang iglesia ay lalong na-empower, lalong sumigla. Ibig sabihin, by the context ng ating pinag-uusapang talata, talagang ang Holy Spirit ang nagbibigay ng sigla. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng lakas, ng pananag-uli, ng kaginawaan, ng ating kalooban, ng kagalakan. Ayun mga kapatid, ngumiti ka na. Kung ang iyong puso ay hindi maginawa, hindi yan totoo. Amen? Ang Holy Spirit, in Scripture, repressing is often connected to the Spirit of God, bringing spiritual renewal. Kung babasahin niyo po sa Bible, ang Holy Spirit talaga ang nagkikialam para ang tao ay magkaroon ng ginawa. In fact, Holy Spirit din ang bumubuhay sa espiritong patay. Are you with me? Ano ba ang ibig sabihin ng spiritual na buhay? Kayo ba nagugutom? Sino dito nakakaranas ng gutom? Pastor, kasagsagan po. Ano? Ako ay gutom. Bakit ka nagugutom? Kasi ikaw ay buhay, physical. Tama ba? Nakakita ba kayong patay na nagugutom? Nakakita ba kayong patay na nauuhaw? Kaya maraming taong hindi makaramdam ng pangangailangan sa Diyos. Hindi makadama ng pagkauhaw sa Diyos, ng pagkagutom sa Diyos. Alam mo ang dahilan? Patay spiritual. Pwede kang buhay physical, pero patay spiritual. Kaya maraming tao walang paghahanap sa Diyos. Bakit? Patay nga eh. Nakakita ka ba ng tao naghahanap ay patay? Nakakita ka bang patay ay nauuhaw? Nakakita ka bang patay nagugutom? Kaya maraming tao walang pakialam sa Diyos. Patay spiritual. At alam niyo ba ang gumagawa para kayo mabuhay? Holy Spirit. Chapter 3, verse 5 ng Titus. John chapter 3, verse 3 and 5 ng John. Holy Spirit talaga. Bakit? Sa Ephesians chapter 2, na tayo binuhay niya ng tayo mga patay pa ng sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, mahirap din sumamba ang patay. Kaya sinasabing, sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Espiritu at katotohanan. Ang ating laging application doon, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Kasi ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita. Pero ang sinabi doon ay, small s. Worshiping God must be in His Spirit and of truth. Ibig sabihin, you must be spiritually aware. You must be spiritually regenerated. Dapat ikaw ay ipinanganak. Kaya chapter 4, katatapos lang ng chapter 3. Mahirap pag-usapan ang pagsamba kung hindi mo natutuo ang John chapter 3. Hanggat hindi ka ipinapanganak na muli ng banal espiritu sa espiritu, ang pagsamba sa iyo ay anyo lamang. Hindi yan makatotohanan. Are you with me? Ngayon, Holy Spirit. Then doon sa Isaiah, mababasa din natin Isaiah 44 verse 3. God pours out His Spirit like water on the thirsty land. Tignan nyo ha, digat yung mga
Kayo ba nakakita na ng lupa na nagbibitak-bitak? Wag na yung lupa, yung labi na nagbibitak-bitak. Pag tumawa, warak. Kayo ba nakaranas yung dry na dry ang inyong labi? Biglang nakalagta ka ng tawa. Talagang kita mo yung namutok, tapos may dugo. Bakit? Dry. Ano kinakailangan dyan? Sirita ng hose. Basain mo yan. Alam mo, maraming buhay spiritually dry. Dry. Walang sigla, walang lakas, walang getla ng noise. Hindi mo mabanag sa Kanya yung buhay sa Panginoon, yung sigla sa Panginoon. Tukmuin, tukluyin, tamlayin. Walang kaglamor-glamor. We need the refreshment coming from the Holy Spirit. For I will pour water upon him that is thirsty. Mind you, only the thirsty one. You know, ang idea, ang kinakausap diyan ay yung buhay. And plus upon the dry ground, I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thy offspring. Ano po sa John chapter 7, verse 37 to 39, tingin niyo po. Pagod na agad ako eh. Nang huling araw nga, nadakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sinumang tao'y nauuhaw, bakit? Alam mo ng Diyos, hindi naman lahat nauuhaw. Tama ba? Kayo ba'y kabilang sa nauuhaw? Kayo ba'y nakaranas mauuhaw? Ayan sabi, mapalad ka kung ikay nauuhaw. Bakit? Hindi lahat nauuhaw. Alam mo, malalim to eh. Masarap to eh. Ang mga bata raw, para ganadong kumain ng tanghalian, pag alas 10 ng tapat, huwag mong pakainin ng chicharia. Bakit? Nawawala daw ang ganang kumain pag tanghali. Pag alas 10 pa lang, nakapangain na ng chicharia. Kung ikaw ay nauuhaw sa tunay ng tubig, huwag ka munang uminom ng soft drinks. Lalong huwag kang iinom ng tubig kanal. Alam mo bakit maraming taong di uhaw sa Diyos? Maraming ibang iniinom. Sabi ng Diyos sa aklat ng Jeremiah, ang bansa ko'y nagkasala ng pagkakasala sapagkat iniwan nila akong tunay na balon at gumawa sila ng kanilang balon. Maraming tao abala na sa kanilang mga sari-sariling balon na iganaman ng tubig. Pero hindi na naiintindihan yung tunay na balon. Iniwan na. Are you with me? Paano darating yung refreshment sa iba kang tubig na inom? Are you with me? Tingnan po sabi ng talata, nang huling araw nga, nadakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw. Kaya huwag kayong magtaka, pastor na sigaw, si Kristo ngay nasigaw. Ang preacher nasigaw. Tapos si John the Baptist, ako ang isang tinik na sumisigaw sa ilang, prepare ye the way of the Lord. That's the preacher. Yan ang preacher, nasigaw. Si Kristo ngay sumigaw, ng karapatan mong hindi kung preacher ka. Amen? Nang huling araw nga, nadakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tayo'y nauuhaw ba kayo?
ay pumarito siya sa akin at uminom. Kanino pupunta? Kay Kristo. Bakit nasa kanyang Holy Spirit? Sa akin ka pupunta. Hindi kung kani-kanino. Kung uhaw ka sa Diyos, di sa Diyos ka uminom. Bakit? Ang tunay na uhaw, ang papatid dyan ay tubig. Kaso, uhaw pa ba tayo? Kung iba uhaw pa ba kayo? Nauuhaw pa ba tayo sa Diyos? Ang dami pa natin hindi alam para hindi tayo mag-aspire sa Panginoon. Tama? Verse 38. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan ay mula sa loob niya, ay aagos sa mga ilog sa tubig ng buhay. Mga kapatid, yung nauhaw, pag painiinom, aagos sa kanya yung tubig. Aagos mula sa kanya. Aagos. Kaya mga kapatid, yung pagsamba, yung paglilingkod, yan ay kusa. Bakit aagos yan? Hindi yan hilahing. Tama? Verse 39. Ano yung tubig na kanyang tinutukoy? Ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu. Natatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa pinagkakalob ang Espiritu sapagkat si Jesus hindi pa nilulahati. Yung tubig pala na iaalok ni Kristo, tumutukoy sa Holy Spirit. Bakit? Siya yung tumitighaw ng uhaw. Man, Spirit represses. Pero balik tayo sa text, hiwag-hiwagin po natin yung talata. Lahat ng may kinalaman kung paano ang Holy Spirit ay magpaginawa, andyan. Amen? Kayo ba nakaranas ding magutom? Yung kayo ay nangangatal? Yung lunong-luno? Yung lunos na lunos? Yung hindi ka makatayo? Kaya ako'y gutom na eh. Hindi ako makatayo. Nakaranas pa kayo na? Pero pag ikinabigyan ng tinapay o kaya pritong saging, nilabong saging, kita mo ang laking iba. Tama ba? Sabi mo, success. Biglang nag-iba ang iyong lakas. Hindi maaaring maitago ang pag-iiba. Nung ikay maibsan, nung ikay mapunan, nung makatagpo ang iyong pangailangan, buhat sa pagiging gutom na gutom, uhaw na uhaw. Kaya mga kapatid, hindi ka bibigyan ng magandang resulta kung hindi ka naman mismo nakakaranas muna ng pangailangan sa Kanya. Ating hiwag-hiwagin. Spirit represses. Number 1, ang Holy Spirit ay nagpapaginawa. There is penitence in refreshment. There is penitence in refreshment. Ano ibig sabihin ng penitence? Sabi po ng talata, basahin po natin. Repent. Repent. Repent ye therefore. Kinuha ko po yung penitence sa repent. Ano nga ba that? Ang Holy Spirit, i-refresh tayo, i-revive tayo, o kaya kung hindi ka paligtas, kikilusin tayo. Ano ang simulang pagkilos ng Diyos? Isusupalpal sa atin ang ating kasalanan. Ang dahilan kung bakit maraming taong hindi tiyak na palangit ay dahil ng kasalanan. Ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano ang hindi masigla ay kasalanan. Kaya bago niya tayo paginhawain, tayo muna ay sinasabihang, repent! Walang masiglang Kristiyano na nabubuhay sa kasalanan. Are you with me? Huwag kang umasa ng sigla. Huwag kang umasa ng ginhawa. Huwag kang umasa ng revival. Huwag kang umasa ng pananag-uli. Kung kapit tuko ka sa ginagawa mong mali. Are you listening? Amen?
Paano kang giginhawa? Hindi mo inaalis ang sugat, ang naknak, ang baho. Ako'y nagkaroon ng sugat na kasing laki ng pisong Rizal. Nagsimula lang yung isang kamot ng kitse. Lumaki na ng lumaki. Kinamot, lumaki. At ang sabi ng aking inay, yan ay isa palaki pa pag hindi mo gagamutin. Paano ho gagamutin? Lalanggasin ko yan. Nako, nung kinakalikot na ng agwaksyonata. Tama na ho! It's alright, it's alright! Ay, sumigaw ka ng masakit. Kaysa hindi makatikim ng ginhawa. Masakit makinig ng preaching pag nasa kasalanan. Pero hindi ka giginhawa kung hindi ito i-address. Are you with me? Sadyang masakit, tamaan ang salita ng Diyos. Ang nga problema, ang tagal na natin tinatamaan, di ka pa nagaling. Baka niyayakap mo ang mali. Spirit represses if we will repent. Naintindihan niyo ba yun? There is penitence in refreshment. John 16:8. Tingnan niyo po ang John 16:8. Andiyan po ba kayo? Kayo may makakatagal sa akin? At siya, ang Holy Spirit, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanglibutan saan? Sa kasalanan. Bago ka paginhawain, ikaw ay kanya munang palulungkutin. Bago ka niya pasayahin, ikay muna kanyang palulungkutin. Bago ka paginhawain, ikaw muna kanyang sasaktan. Bakit? Kaya nga, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Bakit? Nakakalungkot eh. Nagsasaya-sayahan tayong wala namang sukat ikasaya. Bakit? Wala tayong dahilan para magsaya kung sa kasalanan tayo'y nakatira. Maliwanag ko ba? Wala ho tayong sukat ikasaya. Alam niyo po, malalim ang galak. Bakit? Malalim din ang sugat. Bago ka makakuha ng isang mina, dadaan ka muna sa makapal na titingkabing lupa. Marami na tayong napabayaang pagkukulang. Amen? Maraming Kristiyanong namihasa na. Tapos gustong kagyat. No! Dungkalin natin ang lupa na pinatigas ng kasalanan. Ako naniniwala na marami na sa atin ang hindi na masaya sa Diyos. Hindi na maginawa. Kahit pamukhang tayo gumagawa ng tama, pero alam natin ating puso. We know the real condition of our hearts. Pwedeng tayong masayang tingnan. Pwede tayong active tingnan. Pero how about our hearts? How about our hearts? Kilala ng Diyos tayo. Hindi tayo magkukuble. Hindi tayo makakapagkuble sa harapan ng banal na Diyos. Pwede kang mag-active-activan. Active-activan lang yan. Hanggat hindi nadudungkal ang matitigas na puso ng ating buhay, real joy is absent to us. Kaya nga pagparito niya, ay kanyang susumbatan. Kaya every time you listen from the Word of God, don't expect you are going to be entertained. We are here to be corrected, to be convicted. Kumusta ang cellphone mo? Ha? Mas sabik ka ba sa Diyos o sa cellphone? Mas sabik ka bang ibalita ang mabuting balita kaysa sumagap lang na sumagap ng balitang galing sa mundo? God knows who really we are.
Kumusta ang iyong buhay? Ha? Kumusta ang ating buhay? Before God, not before man. Madali na mag-ayos sa tao kung ayos na tayo sa Diyos. Amen? How can the Holy Spirit repress us if there is sin abides in us? Bubungkalin muna niya yan. Nakakalungkot. Unawarely. Minsan, palibasa hindi tayo babad sa presensya ng Diyos kung saan tayo nabababad na presensya. Kaninong presensya ka babad? Kapag ang gawain ng Diyos ay napapabayaan mo personally, may iba kang kinabababaran. Sa aminin mo man sa hindi, yan ang katotohanan. Tatago ka, hindi ka makakapagtago. Bit natin dadayahan natin sarili. Are you with me? At siya, pagparito niya, ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Tungkol sa kasalanan. Bago tayo pag-inawain, tayo muna ay kanyang hihiyain. Amen? Opo. Nung nilalanggas nga ay sugat, ngayon, isang pilat na lang. Sabi ko sa asawa ko, pag ako'y nawala, alam mo na ang palatandaan. Yung pilat ko sa likod, sabi sa akin, gaga palatandaan pag hindi ka nakakalakad. Kung ganyan yung mga iba yung malilito pa sa'yo. Hindi, bakit? May maraming lumpong walang pilat sa likod. Amen? Ako ay meron hanggang ngayon. Mga gadgets na lang, ang laki. Wala sa gapiso. Pero nangangati pa rin. May pagkakataon nangangati pa rin. Siguro nare-revive, merong refreshment din ng mga pilat. Ay, may nangangati pa rin eh. Nakakalungkot, ano? Do you feel what I feel? Kaya hindi rin sa kapurihan ng mga apostol ang kanilang pagtatagumpay sa Holy Spirit din. Kaya pala sabi ni Pablo, ako'y ako sa biyaya ng Diyos. Kung walang Holy Spirit na makapangyarihang gumagawa sa akin. Ang tanong, gumagawa pa ba ang Holy Spirit sa atin? Nakikinig ka ba ng salita ng Diyos? Sigaw na ako, tulog ka pa rin. Kalungkot yan. At siya, pagparito niya, kanyang susumbatan. Psalms 51 verse 1 hanggang 3. Gumisa mga cellphone niyo, mga kapatid. Pambira, minsan babad na babad tayo diyan. Pero hindi babad sa gawain ng Diyos. Hindi babad sa salita ng Diyos. Amen? Maawa ka sa akin, O Diyos, sabi ni David. Ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kawahan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Ito'y hinagpisation. Ito ay pagbubulalas ni David. Bakit? Nasukol siya ni Satan. Ano Satan? Ni Nathan. Sa kanyang kasalanan. Nasukol siya. Alam mo mga kapatid, hindi darating ang panaghoy ni David sa paghingi ng restoration kung walang pagkasukol muna sa kasalanan. Are you with me? Kaya magpasalamat kayo kung may mga Nathan na nagpapakilala pa natin pagkukulang. Ngayon kung ipinapakilala natin, hindi ka pa rin nahihingli. Abay, problema yan, malaki. Ang pinapalahan at hindi nahihingli ay problemang malaki. Are you with me? Ayon sa karamihan ng iyong malumanay ng mga kawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Verse 2. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan.
Hugasan. Tayo ba'y nangungumpisal pa ng ganyan? Nag-enjoy na tayo sa ating mga pagkukulang. May pananambitan pa ba ang ating puso na nagkahanap ng ginhawa na nangyayari at ibinibigay lang ng Holy Spirit? Kapag totoo yun, dapat tayo nananambitan. Lord, baguhin mo pa rin ako. Huwag mong gawing pundo ngayong buhay kung may Holy Spirit tayo. Alam niyo ba yung paltik na pundo? Alam niyo ba yung gomang pundo? Di yata nyo naiintindihan yun eh. Asan may alam sa inyo ng tirador? Yung paltik. May goma yan. Goma ang ginagamit yan. Ang magandang gamiting goma, yung nababanat mo. Matutumba ko pagbanat. Yung banat na banat. Alam mo, pag binitiwan mo yung pabalat na may bato, ang layo nang naabot. Pero pagka ang paltik mo, tirador mo ay pundo, hagya mo na mabanat. Pag binitawan mo yan, ang lapit ng talsik ng bato. Naintindihan niyo ba yun? Baka kaya walang maabot ang ating buhay. Tayo'y pundo na. Ha? Amen. Amen. Alam mo, ang tunay na may naabot ng buhay, hindi lupa, kundi sa gawain ng Diyos. Amen. Nakatawa si Makmak, may dalawa ng prangkisa. Magbubukas pa ng isang prangkisa. Malayo na aabot. Bakit? Ay taysan uli. At least, magtatatlong branches. Kumusta ang ating Kristiyanong buhay? Baka sa computer pa lang hindi makaalis. Tama. Sa mga praktikal na bagay, hindi rin makaalis. Naku, sa tandaan natin ito, hindi ka pa marunong magluto. Ano gusto mo maintindihan sa buhay? Dapat may pag-asenso sa mga praktikal at sa spiritual na buhay. Kaya para mangyari yun, huwag kang pundo. Dapat nababanat ka nang malayo ang naaabot. Ayan eh. Amen. Nakakalungkot. Para tayong palaka na sanay na sa gagabilaong daigdig. Bakit? Nahulog sa kaluong. Ang tingin niya tuloy sa mundo, gagabilao. Yung bunganga lamang ng balon. Ang kailangan ay alisin yung palaka, ahunin sa balon, at ilagay sa ibabaw. Makikita niya, ang laking bilao nito. Nakakalungkot. Tayo naikot na lang sa maliit na lugar. Kaya ako, salamat doon sa mga naggagawa ng verses na may background. Bakit? Gusto ko'y malawak ang naaabot ng God is Able Baptist Church. Hindi sa Taysan lang. Are you with me? Amen. Tumataguhi pa ba tayo sa buhay na walang nangyayari? Amen. Hugasan mo ang lubos. Humantong yan sa verse 11 and 12. Yung pangungumpisal niyan, humantong sa verse 11 and 12. Tingnan niyo po. Huwag mo akong palisin sa iyong harapan. May kanta yan ah. Huwag mo akong palisin sa iyong harapan. At huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Ano ibig sabihin? May pananaguhi doon dahil apektado ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit, para makapag-repress kay David, kailangan niyang pabigatin ang kasalanan sa kanyang buhay. Are you with me? Kung hindi si David nakaabot, sinukdol ng Diyos, hihingi ba siya ng malalim ng pangungumpisal at pagpapatawad sa Diyos? No way. No way.
Walang refreshment sa nabubuhay sa mali. Kailan na-revive si David? Nung dumating ang pagsumbat sa kanyang kasalanan. Kaya salamat may mga preaching. Amen. Salamat sa tayo nagbabasa ng Bible. Salamat tayo nakakapanalangin. Potential na lagi tayo mabago kapag may Bible. Potential na tayo may mangyari pa kapag tayo nasa bahay ng Diyos. Pero isang araw, pag pinabayaan mo ang bahay ng Diyos, titigas ka na sa iyong mali. At mahirap ka pang makumangon. Bakit? Makapal na ang dungkalin. Kaya hanggat manipis pa, dungkalin mo na. Ipadungkal mo na hanggat manipis pa. Dahil isang araw, ang hirap niyang tingkabin. Amen? Amen! Always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ang dapat mangyari, nadami ang gawain. Hindi yung sa paok-ok ang gawain. Bakit? Hindi na tayo kasing sigla ng dati. Bakit? May napababayaan tayo. Are you with me? Therefore, there is penitence in the refreshment. Proverbs 28:13. Proverbs 28:13. Ano sabi diyan? Siyang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Kaya mga kapatid, ang Holy Spirit, pinagiginhawa niya tayo, ikumpisal ang kasalanan. Bakit? Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang. Siyang nagtatanggol ng kanyang mga pagkakamali. Siya nagpapatigas ng kanyang mga pagkakamali ay hindi ginhawa. Walang masayang Kristiyanong matigas sa mali. Klaro? Klaro. Hindi para idarling ang kasalanan, kundi para ihingi ng tawad ang kasalanan. Isang araw, nag-preach ako sa Psalm chapter 11. May yumapo sa akin. Huwag kayong magalala. Lalaki yun. Nagpapasalamat, Pastor. Salamat sa preaching. Ako ay may darling sin. Hindi nyo alam, pero alam ng Panginoon. Amen? Tayo, lahat tayo, saklaw niyan. Pero tayo ay may Holy Spirit. Kumusta tayo? Alam natin ang ating buhay. Siya nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon. Kaya kailangan nating may penitent. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan. Alam niyo mga kapatid, ang pagsisisi ay hindi wagas kung walang panunumbalik sa Diyos. Nagiging makatotohanan ang pagsisisi kapag may panunumbalik. Walang boksingerong nanalo na dumipensa lang ng dumipensa. Nagpasuntok na lang, nagpasuntok. Umilag na lang, umilag. No. Ang tunay na boksingerong nanalo, hindi lang nailag, nasuntok din. Alam mo, tayo hindi lalago, amin lang tayo ng amin ng mali. Hindi naman tayo nabalik kay Kristo. Hindi nakakatulong yung pag-amin lang sa mali. Bumalik tayo kay Kristo. Amen? Kaya sabi ng Diyos sa Efeso, alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Magsisi ka. At gawin mo ang iyong unang mga gawa. Hanggat hindi natin ginagawa ang mga una nating gawa, hindi nakakatulong yon. Kahit pa ikay umamin ng iyong mali. Bahagi ang pag-amin ng mali ng pagbalik. Pero hanggat walang pagbalik na nangyayari, hindi tayo nakabalik. Parang prodigal son. Naunawaan niyang siya hirap na hirap. Siya'y halos kumain na ng
Pagkain sa baboy, natuto siya, natauhan siya. Pero hindi sapat na natauhan lang siya. Siya'y naghakbang bumalik. Hindi sapat na natauhan lang tayo. Bumalik tayo. Tama ba? Matthew 11:28-29, lumapit kayo sa aking mga napapagal at kayo aking pagpapahingahin. Pinapagal tayo ng Holy Spirit sa kasalanan para tayo lumapit kay Kristo sa kapahingahan ng ating kaluluwa. Amen? Kumusta yung Bible reading? Salamat, ako'y tapos na uli sa Book of John, sa aking devotion. Kumusta yung prayer life? Minsan, ang haba-haba natin sa cellphone, pero ang ating panalangin gagatingot. Para tayo expect ng ayos sa Panginoon. Mahaba ang cellphone, pero gagatingot ang panalangin. Yes, ako iniwala, ang panalangin ay hindi pahabaan, pero hindi naman sinasabi ang panalangin pa ay duhan lang. Basahin mo ang Daniel at ang Nehemiah, ang hahaba nilang mag-pray. Kaya minsan si Madam nag-uusap, Daday, hanggat ako'y nakaob-ob, di pa ako tapos. Ang dami nyo. Man, madami kayo para kayo magmadali sa aking higaan. Saka hindi biro ang digmaan para magmadali sa panalangin. Tayo ba'y nare-repress pa ng Holy Spirit? Giginhawa tayo pag naalis yung bulok. Yung ngipin, hanggat di nabubunot. Pag may sira kang ngipin, hanggat hindi nabubunot yan. Kaya ba nakaranas na ng sirang ngipin? Ang tatay papabunot, kaso lang malaki ang rebyos. Pag nakita, nagaling, nawawala sakit. Pag nakita yung panturok, ay hindi matuloy ang bunutan. Di ka? Ako na may nakaranas, ang nangatal ay yung magtuturok. Kaya lumaki ang sugat. Sabi ito nga, ngalingal ko sabi, ikaw kayo marunong. Ako iba-blood chem dito sa atin. Sanay akong pag isang tundos, kuhagat. Kahit isang pitchil pa. Ay ako sagyan natingin pag ako'y tinutundusan para mawala yung ang rebyos. Ayan nangyari, ang nirebyos ay yung magtuturok. Siguro hindi pa maalam akong pagdidiskartihan na naman. Kaya ako'y nalumpoy ako ang pinagpraktisan sabi ng tatay. Ay di ako'y pagpapraktisan yata uli ng nahano, ba't natulala? Sa totoo na ang hapde na maga-maga dati parang kinurotlaan ng guyam, ng surot. Kaya si Madam, surutin yan. Nagigising ako alas 3 ng madaling araw, may namamaslay. Kala ko sinong namamaslay, yung pala ng aking asawa, tinutunton ang surot sa ilalim ng napapag. Sabi ko, Mami, pati ako'y nagigising din sa iyo dahil, magaling ka, hindi ka kinakagatay ako. Meron taong kagatin ng surot Ako'y kinagat, hindi ng guyam nung ako'y turukan. Masakit. Ito ang napapanta to. Yang ngipin, hanggat yung may sira ay hindi naaalis. Kita ko tatay pag nakain, siguro nakapangain ng binakbakan. Napapagayon Siguro nasasagay yung matapat, yung sakit na yung tapat na masakit. Pero pagka madami pa rin kumain ng tatay, kahit masakit ang ngipin. Biyaya yun ng Panginoon. Kaya kita mo na mag-81 na, malakas pa. Di ka? Tatay hindi na makatawa, mas mahayat ang loob sa akin. Tama ba? Mahirap yung may iniinda. Kaya ang kasalanan, pinagsisisihan, hindi pinatitira. Gusto mong guminhawa? Gusto mong guminhawa? Ang problema ay maginhawa na tayo sa mali. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka giginhawa sa mali. Tayo giginhawa sa tama. Number 1, there is penitence. Number 2, there is progression. There is progression in refreshment.
Bakit? Tingnan niyo po ang talata. Bakit progression? Repent ye therefore, and be converted. Ano ba ibig sabihin ng converted? Turning to God after turning from sin. When we say converted, that is turning to God after turning from sin. Kaya mayroong progression. Kapag tayo ay nag-a-aspire ng refreshment, una, there must have penitence. And there must have progression. Bakit? Ang nagsisisi ay hindi lang pag-amin nga ng mali, kundi pag-alis sa mali. Are you with me? Amen. Ba't kayo nandito ngayon? Kasi umalis kayo ng inyong bahay. Hindi kayo nandito ngayon kung kayo ngayon ay nasa bahay niyo pa rin. Naintindihan niyo ba yan? Ba't hindi tayo masigla? Hindi ka pa naalis sa nagpapalungkot sa iyo. Are you with me? Tama ho ba? Basahin natin ang talata. Sa Kawikaan uli. Kawikaan 28:13. 28:13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang na hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag, don't just confess at nag-iiwan. Amen. Paano magkakaroon ng progression kung di ka naman aalis? Tama ba? Uy. Tama ho ba? Maniwala kayo sa hindi. Tama yan. Bible yan eh. Ano ba ibig sabihin ng converted? Turning to God after turning from sin. Yan ang conversion. Yan ang converted. Pumupunta tayo sa Diyos matapos nating utay-utay iwanan ang kasalanan. Kaya nga unang tinutok mo ng Holy Spirit, pinabibigat ang kasalanan para ito'y ating iwanan. Kaya mga young people, wala pa kayo sa panahon sa ligawan. Huwag lang kayong umamin ng inyong mali, kundi naman kayo naalis dyan. Amen. Para tahimik ka. Para may nadaang berhin. Nakakauboto ba? Sana. Kung tayo may nakapasok sa gusot, huwag tayong manatiling gusot. Buhay ka pa, ibig sabihin, marami pang chance ang Panginoong ibinibigay. Amen? Ngunit ang nagpapahayag, Lord, bigyan ko napaibig na agad ng agang-aga pa. Ayoko na may gatas pa sa aking tainga. Sorry, Lord. Mula ngayon, dadalhan ko na siya ng bulaklak. Dapat iwanan yon. Kaya may isa hindi ka mapatultol sa dapat mong tultulin kung ano agad ang tinutultol. Yeah. Ang laling tultol na yun. Ano ba yung tultol? Tokmo. Yeah. Ang dami agad inuugaga, ay ang dami-dami pang dapat ugagain. Ano inuugaga? Puro mga matandang termino yan eh. Daming-daming sasaknungin na agad, ay hindi pa makatapos sa isang saknungan. Pagsasabayin mo, mundo at si Kristo, paano ka aasinso? Kasalanan at kabanalan. Ang kabanalan, ang kaligayahan. Kaya umiyak tayo sa kasalanan. Amen. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Aminin natin yan. Kita naman ng Diyos yan.
Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yon ay magtatamo ng kaawaan. Alam na alam natin na 2 Chronicles 7 verse 14. 2 Chronicles 7:14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba. O, kayo bang naikinig ngayon? Anong tugon ninyo? Kalami kung sinong di nagkakam. Alam mo, you are very much potential for revival pag ganyan ang tok mo ng iyong utak. Alam mo ang salita ng Diyos nung mapakinggan ni David kay Nathan, di siya nangatwiran. Siya nagpakumbaba. Kung ang aking bayan na tinatawag sa magitan ng aking pangalan ay magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran. May progression. Bakit? Mabagal man ang pagtalikod, at least umiipod. Amen. Ang pagbabago natin ay instant when it comes to the principle of positional salvation. Pero progressive yan when it comes to sanctification, yung practical sanctification. Ang ating completion, ang ating kabanalan ay kapag wala na tayo sa katawang ito. Pero let me tell you, laging may pag-ipod kapag may refreshment na ginagawa ang Holy Spirit. Tama? Alam niyo po ang sugat kapag nagaling na, nangangati na. Tama ba yun? Pagka ang inyo bang sugat kayo po ay nangangati na? Siya magkakapera ka na. No? Nangangati na eh. No? Kapag ang sugat ay nangangati na, pagaling na yan. Kaya mga kapatid, sana tayo ay sa pagaling, hindi sa palala. Umipod tayo. Iwanan natin yun. Alam niyo, sa totoo na, may manood man sa akin o wala sa aking online, tutuloy ako. Bakit? Doon ako naipod. Ako habang nagtuturo ng salita ng Diyos, makinig man kayo hindi, ako'y natututo. Yung mga talatang binubuksan ko, hindi ko yung mabubuksan kung kukusain ko lang. Pero palibasi tinuturo ko, ay dinaalaala ko. Ang malupit pa niyan, nakakapag-pray pa ako ng mas malawakan araw-araw. Kasama na kayo sa private kong panalangin, kasama pa kayo sa private na panalangin, private and public prayer. Amen. Hindi kasarap na naglilingkod, salamat hindi natatapon ang maghapon. Mahirap yung natatapon ang maghapon. Nakaungkot lang sa cellphone, naubos na ang maghapon. Paano tayo magkakaroon ng progression? Kung ang maghapon ay natatapon. Amen? Amen ho ba? Yun din na amen, masalatang nasasaktan. Pero yung na amen, kahit paano, nare-relieve. Amen, bakit? Pag may confession, may progression. There's progression. Then number 3, there is pardon. There is pardon in refreshment. Balik tayo sa text natin. Balik tayo sa text. Repent ye therefore and be converted. Yan. Bago yung sinasabing, when the times of refreshing shall come, nandun muna yung repent. So, penitent. Then nandun yung conversion. Nandun yung progression. Then nandun yung blotted out. That means that merong pardon. Alam ba ang masarap sa buhay ng tao? Yung alaman mong pinapatawad ka talaga ng Diyos. Amen? Kaya ba iniwala ang Diyos ay tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa ating kalikuan? Pero bago mangyari yon, there must be a penitent spirit. There must have a progression. Then, pardon will surely follow. Your sins may be blotted out. Amen?
Balik tayo sa Proverbs 28:13 and 14. Ano sabi ng Bible? Siya nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga iyon ay magtatamo ng kaawaan. Kaya naman ang dating verse 14, tingnan niyo po, masaya. Yun. Amen? Paano mangyayari yung masaya kung wala yung verse 13? Tama? Hindi automatic ang saya. Hindi yan pinipindot, sasaya na ako. No! Dapat ma-encounter, dapat makonfronta tayo sa mali. At dapat pagsisihan ng mali. At saka darating ang masaya ang taong natatakot na lagi. Hindi tawag dito, hindi yan na-experiment. Walang experimentation of joy. Hindi yan nalilikha. Yan ay ibinibigay sa mga confronted at mga converted. There's burden. Masaya. Pakibasa ulit, balik tayo. Masaya. Nakakalungkot naman yung talata mo ito. Yan. Masaya ang tao. Masaya ba kayo? Yung totoo lang. Yung totoo lang. Alam mo, pag ibig sabihin masaya, wala kang kasalanang hindi inamin sa Diyos. At wala kang kasalanan na inamin mo na hindi mo iniiwanan. Hanggat hindi mo iniiwanan ang nagpapalungkot, hindi ka talaga sasaya. Amen? Masaya ang tao na natatakot na lagi. Ngunit siyang nagmamatigas. Yung maraming nakakalungkot, nagmamatigas. Nangatiran pa, pambira, ano? Minsan ang nagkamali pa yung sumaway. Mali pala ako, sorry. Kalahin mo, humingi pa ng sorry yung nagtutuwid. Nakakalungkot pag nangyayari sa atin. Hindi man tayo attorney, pero ang galing natin mga tuwiran. Anong course mo? Abogasya. Masaya ang tao. Gusto niyo ba ng masaya? Alam niyo po, ang nararamdaman ko sa pilat ko, nangangati na lang, hindi na nakakirot. Bakit? Gumaling na eh. Ako'y naoperahan sa appendix. Sabi na yung kapatid, ito si Iloy, siya na nga lumpo, siya pa ang naoperahan. Naawa sa akin yan si Ande, maawain sa akin yan eh. Kawawa naman si Iloy eh. Siya na ang pilay, siya pa ang naoperahan. Sabi ko naman sa kanya, kaya ikaw, huwag kang upo ng upo. Pagkakakain, ikaw ay mag-exercise din. Ako'y naoperahan. Alam niyo ba, nung kasagsagan ng opera ko, ang ramdam ko'y putol ang katawan ko. Sino nakaranas ditong operahan? Di ka? Parang putol ang katawan. Parang tayo manananggal nung tayo ay bagong operahan. Siguro yung mga inoperahan sa Hisaryan, siguro ganun din ang pagramdam. Para kang manananggal ang pagramdam mo. Tapos doon pa naman ako dinay sa mga patay na. Nung ako'y matauhan, kung ako'y bading, halata. Lalabas ang kulay. Pero ngayon, pag malamig na lang, medyo nakorek po ng konti. Ewan ko kayo, pag malamig yun, nagyan pa ng konti, pero gano'n na lang. Pero wala na yung naknak. Bakit? Nakaipor na. Gumaling na. Amen? Bakit? Napapatawad ng Diyos. Alam mo, walang masamang kahapon na hindi kayang patawarin ng Panginoon. Kaya kayo, magsisi kayo. Magsisi tayo. Masaya ang tao. Masaya ba kayo? Sabay tawa eh. Ang masaya. Lord, salamat. Ako'y pinalumbay mo sa aking kasalanan. Ako'y pinaiyak mo sa aking kasalanan. Lord, salamat. Binigyan mo ako ng lakas para umipod, lumayo doon. Lord, salamat. Kahapon na lang yun. Pero kay masaya na ngayon. Maraming tayo gapos pa ng kanyang masamang kahapon. Itong inyong Tia Deli.
ang nakaraan ay atin ang kalimutan. Huwag mong hayaan na ikaw ay kapos ng iyong mga kahapon. Itong inyo, Tia Deli. Tang tanarang tang tang tanarang tang. Ano, Chico Bandito? Sa Sapang Bato, bakit? Kami laking radyo. Sa tubigan, lahat ng drama, subaybay, pati Matudmila. Si Matar, si Sagani, kaya nga aming kapatid si Tagani. Bakit? Merong pagkatapos ng si Matar ay si Tagani. Kaya kami merong kapatid na tawag namin si Gundina. Ay bakit? May Tarzan. Kaya ang aking kapatid, si Arande, tawag namin si Barok. Ay bakit meron? Tarzan, hari ng kagubatan. Barok, hari ng kurukan. Oh, diyan kami lumaki. Kaya pangalan ng aking kapatid, si Gundina, si Barok, si Tagani. Ako magsusugal, iba, Beli, Dakid. Pero salamat, nakakatuwa. May galak sa kapatawaran ng Panginoon. Yun ang refreshment. Amen? Yun ang refreshment. Katulad ngayon, namumutok ng aking labi. Dinahalata ng aking asawa. Pero yun, maginhawa. Kung ang Diyos nga hindi ako sisingilin, sino pa kayo? Mahalagang nagpatawad ang Diyos. Praise the Lord. At iba magpatawad ang Diyos. Kaya kayo manood, ang sarap eh. Yung mga talata sa pagpapatawad, ano kasarap na itong sapsipin. Para nga ng bituong walang puwet. Dala eh, pati basag na puwet. Bakit? Ang sarap sipsipin ng salita ng Diyos. Nai-enjoy mo yung pagpapatawad ng Panginoon. Masaya ang taong pinatawad ng Diyos. Last, kasi tingin ko, hindi na kayo nasaya. Ito yung source ng refreshment. There is presence of God. Tingnan niyo po. Kinokorek ko ako ng dictionary. Dapat may da. Hindi ko siya sinunod. Bakit? Mawawala yung P sa unahan. Alam mo, may correction yung dictionary. Inilalagay ko doon sa kay GPT. Pakicorrect nga ng aking alliteration. Alam mo, mali yan. Dapat yun ay may da. Alam, mali ka. Ako ang tama. So, hindi ko lang ginagamit. Presence. Balikan po natin, natalata natin. Nandiyan pa ba kayo? Sige, balik po tayo. Repent, ye therefore there must have a penitent for us to be repressed. Conversion, there must have progression. Then that your sin may be blotted out, there must have pardon. When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Mga kapatid, may enjoy natin ang presence of God, which is the source of refreshment. Kaya ang halaga ng repent, converted, blotted out. Alam nyo, ang Diyos na may naandyan kaso lang hindi natin naramdam. Kaya may iniwalang may Diyos. Pero, nai-enjoy pa ba natin ang Diyos? Yung presence niya. Alam mo kung bakit? Merong dapat sin na dapat ipagsisihan. Na dapat iwanan. Na dapat mapatawad. When the times of refreshing shall come from the presence. We cannot enjoy the very presence of God for refreshment unless we experience penitence, progression, and pardon. Are you with me? Presence. Na-enjoy pa ba natin ang presence ng Diyos? Nakakalungkot na sabihin, may mga magulang na hindi na nararamdaman ng kanilang mga anak. Kasama lang nila ang kanilang magulang, pero hindi na nararamdaman ang kanilang pagiging magulang. Nakakalungkot din na sabihin, may kasama kayong pastor, pero hindi nyo nararamdaman na kayo'y may pastor. Tama? Alam natin may Diyos. Pero, do we still enjoy His presence?
Sabi ni Amber, pumunta kami kina Hazel. Nagpa-pray ng kanyang bahay. Sabi niya sa kanyang daddy, Daddy, mai-enjoy ko pa doon? Alain mo salita ng batang, liit na liit eh. Kaintindihan ng enjoy eh. Kaya pagka tinatanong ko, Ineng, enjoy mo gang kape. Hindi nasagot. Kasi sa kanya ko rin kinuha yun. Doon ko siya ginagalaw salitang enjoy. Daddy, may enjoy ko ba ang bahay ni Tita Hazel? Alam mo, enjoy? Kaintindihan ng salitang enjoy. Minsan daw siya imimik eh. Daddy, bahay ka to? Ito naman ay room eh, hindi naman ito bahay. Maagang mamumroblema yung batang yan. Marami na agad namamalayan eh. This is my question. Do we enjoy God? His presence. Kapag hindi na tayo masaya sa Diyos, meron tayong dapat pagsisihan. Meron dapat tayong iwanan. Meron dapat tayong kasalanang dapat mapatawad. Dahil ang kasalanan ay mistulang pader para hindi natin makita ang mukha ng Diyos. Sabi ng Isaiah 59 verse 2. Maliwanag ko ba? Masaya ho ba kayong kayo'y ligtas? Masaya ho ba kayong kayo'y ligtas? Kayo ba'y masayang ligtas na ibaptis pa? Kayo ba'y masayang ligtas na ibaptis pa inasimba pa paglinggo? Pahina. Kaya kayo masayang ligtas na, baptis pa, nasimba pa ng linggo, na-attend pa ng prayer meeting. Kung saan may asukal, doon napunta ang guyam. Kung masaya ka sa Diyos, dapat naandun ka sa bahay ng Diyos. Masaya pa ba kayo sa Diyos? Masaya pa ba tayo sa Diyos? Sa Miyerkules, sisimba tayo? Sa Linggo ulit, sisimba ulit tayo? Dito ako magtatapos. Meron akong pinapakinggan, hanggang ngayon ay binabalik-balikan ko pa. Siya ay mahilig mag-aral ng pinag-aralan ng iba. Pero hindi masama. At sa kanyang pinag-aralan ng iba, inaay-ayan niya, nililinang niya, hinihiwatig niya, at siya mismo ay nagko-conclude ng kanya. Isa sa kanyang conclusion, pero hindi siya nagiging dogmatic, extreme. Lagi ko na ulit sa inyo, kung hindi siya magkakamali, yung talatang kanyang hinagilap, possible, 2026 bumalik ang Panginoon. Possible. Hindi mo sinasabing sure na yun. Pero paano kung yun nga? Man, mga kapatid, hindi araw-araw ay Lunes. Nung ako'y magsusugal pa, may panahon ako'y mananalo. Alam niyo mananalo? Pero sabi sa akin ng kalaban ko Eloy, huwag kang pipiho. Hindi laging Pasko. Ano ibig sabihin niya? Hindi laging panalo. Huwag kang pipiho. Hindi laging ganito ang panahon. Possible na isang araw, dumating na ang Panginoon. Tama ba? Mangyayari yun. Salita ng Diyos yun Kaya wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Yung ating iuurong isulong. Tama. Yung ating ikahihina, layuan. Magsikap sa biyaya ng Diyos. Tayo pa yung mukha at pumikit.